Let us pray. Salamat po Diyos sa oras na ito, O God, na muli po namin, O Diyos, na maririnig, O God, ang niyo pong salita dito po sa inyong sanctuaryo, O God. At tunay nga na dalangin po namin na kayo po yung magturo, Panginoon, sa amin. Ang inyo pong lingkod, O Diyos, ay tunay na kulang sa kaalaman, Panginoon, kung kaya't patuloy na hinihingi po namin, O God, ang wisdom, Lord, na nanggagaling, Panginoon, sa inyo. At dalangin namin na mapagpala po kami, O God, ng inyo pong mga salita at mapagpala din po namin, O God, madakila, O God, namin ang inyo pong pangalan, O Diyos. At patawarin po ninyo kami sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, O God, pagsalansang, O Diyos, sa inyo, maging sa lahat ng mga hindi nagbigay ng kaluguran, Panginoon, sa inyo namin pong nagawa, Panginoon, naisip man o hindi, Panginoon, sinadya man o hindi, O Diyos, dalangin po namin ang inyo pong kapatawaran, O Diyos, sa bawat isa po sa amin, upang ang inyo pong salita ay tunay na mag-penetrate, Panginoon, sa aming pong mga puso, O God, at may sa buhay po namin, O Lord, ang lahat ng inyo pong mga pagtuturo. Sa inyo po namin itinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, eruptog po mga kapatid. Parang hindi ko nakikita si Ate Bel. Ayan na nga, oh. Malapit na siyang, malapit na rin siyang uuwi at mag-for good. No? Marami na po yung nag-for good. At tunay nga na wala naman talagang, there's no place like home. Talaga. Kwentuhan nga namin ni Ate Tess kanina, di ba kapag napapagod, gusto mo nang umuwi. Kasi sa Pinas, di ba, kung pagod ka, pwede kang magpahinga. Hanggat gusto mo. Pwede kang matulog hanggat gusto mo. Di ba? Kaso dito sa, pag na may trabaho ka, di ba, kahit may sakit ka, kailangan mong bumangon. Kahit may sakit ka, kailangan mong maghanda, di ba? Pero ang lahat naman ng mga ito, mga kapatid, is a privilege. Di ba? It's a privilege to be a worker of God. Yun po yung lagi kong tinitignan na kahit hirap ka, di ba? Kapag alam mo, parang nag-i-echo pa rin siya kapag alam mo na sa Lord ka naglilingkod, di ba? Ay na hindi man totally, pwede nating sabihin, di ba, na nagkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. Sapagkat sa Lord, sinabi nga, di ba, na sa Panginoon, nandun po yung ating kalakasan. So, ang ating pong pinag-aaralan, mga kapatid, is a continuation ng matagumpay na pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. So nakita natin na pumasok siya, 'di ba, sa Jerusalem, at sinasabi po sa atin ng scripture na ito po ay araw ng, sino nakakaalam? Yung pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Anong araw 'yon? Saturday. Saturday yung kanyang pagdating sa Jerusalem. Matapos po niya na i-heal yung dalawa pong bulag, na ang isa po ay pinangalanan na si Bartimeus, or si Bartimeo, nagtuloy na po siya sa Jerusalem. At dumating po siya sa Jerusalem, syempre alay lakad sa mga kapanahunan na yon, dumating po siya ng Sabado. Dumating siya ng Sabado, at tumuloy po siya doon po sa bahay ng kanya pong 3 dear friends. Mayroon po siyang 3 mga kaibigan na palagi po niyang pinupuntahan sa Jerusalem. Ito po yung pamilya na kung saan ay palagi pong tumatanggap, di ba, sa Panginoong Jesus. At kasi hindi lang si Jesus ang ang pumupunta doon. Marami po siyang mga kasama. Kasama po niya yung mga disciples at yung iba pa, di ba, na sumusunod sa Panginoon. So just imagine na lang, yun na yung tahanan po na yun ay napaka-bless sapagkat ang kanila pong pinapatuloy
diba, ay ang mga lingkod po ng Panginoon. I don't know to your own houses kung ito po ba ay open sa mga lingkod ng Panginoon. Sino po sa inyo ang nagpapatuloy ng mga lingkod ng Lord? Yung mga pastors, yan sila Sister Ana, Sister May Grace, nagpapatuloy din po kayo. Napakaganda po, Sister Irene, napakaganda po na i-open po natin, di ba, yung ating pong mga tahanan pagdating po sa mga lingkod po ng Panginoon. Kasi not all na yung mga nagsasabing mga Christian po sila ay open po yung kanilang bahay. Di ba? Kundi meron talaga na madalas pinupuntahan ng mga lingkod, di ba, ng Diyos. At isa na po ang bahay po nila Mary, Martha, and Lazarus. So yung magkakapatid po na ito, no? So nakaka-encourage lang, di ba, na sa dami po ng bibisitahin po nila na mga kasama, di ba, ng ating pong Panginoon, but they are always willing to open their house for the work, di ba, ng God, especially sa Panginoon. So dumating po siya ng Saturday po doon, at sa kinabukasan po ng Saturday is Sunday. Diba? At Sunday, nalaman po ito ng mga tao sa Jerusalem na dumating po ang Panginoong Jesus. So ito po ay after na, diba, na ni-raise ni Jesus si Lazarus. Binuhay po niyang magmuli. Diba, itong si Lazarus, napatay na ng ilang araw? Ilang araw po siyang patay? 4 days, no? Patay na siya ng 4 na araw, pero nabuhay muli. At ito po ay nalaman, 'di ba, ng marami pong mga tao. At dahil dito, dinagsa po nila yung bahay po ng magkakapatid na si Mary, Martha, at saka itong si Lazarus. So all day ng Sunday, mga kapatid, inaccumulate po ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga tao na pumunta doon. Nakinig sa mga pangaral po niya, nagpagaling sa mga may sakit, di ba? Nagturo po sa kanila. So all day po 'yon, di ba, ng Sunday. So just imagine na lang, di ba, na alam mo 'yon, yung magmula pa sa Jericho, di ba, yung ministry po ng ating pong Panginoon, tapos naglalakad sila pagdating ng Sunday, di ba, ay nagtuturo na naman po siya, di ba, sa mga tao. So very busy po, di ba, ang ating Panginoon during doon po sa pinaka-last week. Actually, hindi lang naman sa pinaka-last week, kundi doon po sa 3 years of His ministry, ay nakakitaan po natin siya ng palagi po niyang ginagawa, which is the duty din ng iglesia at duty din ng lahat ng mga mananampalataya, which is yung preaching of the word. Yeah, higit lalo yon. Pag nagpipreach po ang ating Panginoon, lahat ng patungkol po sa kingdom ay nakapaloob, di ba, sa lahat ng kanya pong mga itinuturo. At gumagamit po siya ng marami pong mga parables in order na ipakita po sa kanila. Gumagamit siya ng mga actual na mga bagay-bagay or yung sa mga pangyayari, upang magbigay po siya ng spiritual lessons or insights, lessons doon po sa mga nakikinig. So, Monday ay pumunta po siya sa Jerusalem. Pumunta siya sa temple. Yan po yung sinabi sa atin. Kasi itong account na ito na ating pong pinag-aaralan ay sinulat din ni Mark, at sinulat din po ito ni Lucas, no? May mga accounts din na kung saan ay sinulat din ito ng ibang mga writers. So Monday, pumunta po siya sa Jerusalem. At doon po sabi dito, kinaumagahan, dito sa verse 18 ng chapter 21, tignan natin, kinaumagahan ng Monday, pumunta po siya sa Jerusalem. Nakita natin, na-preach po sa atin, anong ginawa po niya doon po sa temple? Anong ginawa niya doon sa temple? Nilinis niya. Di ba yung temple? Pinagtataob niya yung lahat ng mga nagbi-business.
Di ba? Doon po sa temple. Nagalit ang Panginoong Jesus doon po sa temple. Just imagine na lang ito mga kapatid ha. Kunyari pumunta ka doon sa Jerusalem. Doon sa Wailing Wall. Na kung saan ay nandun po yung mga religious. Di ba? Na walang ginawa kung hindi manalangin, yung mga ganun ba. Tapos, just imagine na gawin mo yung ginawa ni Jesus. Ipagtataob mo yung kanilang mga tables. Tapos kung ano man yung mga makikita mo doon, di ba, ay ipagtatabuyan mo. What do you expect will happen to you? Siyempre, bubugbugin ka doon. Di ba? Babatuhin ka doon. Pero tingnan natin that even in this account, mga kapatid, na kung saan ay talagang inano ni Jesus, di ba, nagalit siya, pinagtataob niya yung lahat ng mga lamesa po doon, pero ni isa po sa kanila, ni isa doon po sa mga tao na involved doon sa area po na yon, wala po silang nagawa. Wala silang nagawa. Nakaka-amaze ito. So makikita po natin yung control po ng Panginoon even in that area. Tama yun? Yung control niya, di ba? Na wala man lang ni isang bumato sa kanya doon o ni isang umawat. Di ba? Ni isang umawat doon po sa kanyang ginawa. At ang binanggit niya, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalangin. Ang aking tahanan ay gagawing bahay dalangin. So if it is the house of the Lord, if it is the house of the Lord na gagawin pong bahay dalanginan, hindi naman talaga po pwedeng magkakaroon ng ganong klase ng businesses, di ba? Kasi maingay yun. At imbes na nakafocus po yung mga tao sa pananalangin sa Panginoong Hesus, ano yung mas inuuna nila? Yung profit nila. Di ba? Doon po sila nakafocus yung sa kung ano po yung kanilang mapagbebentahan, kung sino yung mga taong tatawagin po nila, bibili doon po sa kanilang mga itinitinda, magpapapalit ng mga pera, di ba, na iaalay po nila doon po sa temple. Pero yung word na aking tahanan is so strong that even sa iglesia po na ito, hindi po natin ito pag-aari. It is the house of the Lord, di ba? It is the house of prayer. Kaya nga kung itrato po natin, di ba, yung lugar na ito ay makakakitaan nawa ito ng higit na pagrespeto doon sa may-ari, di ba? Which is the Lord. Kasi siya mismo nagsabi, ang aking tahanan. Hindi niya sinabi, ang tahanan ninyo, ang iglesia ninyo, ang temple ninyo. Di ba? Kundi sinabi niya, ang aking tahanan. Di ba? Ay tatawagin bahay dalanginan. So yun po yung mga nangyari. Ito po yung setting, di ba, ng atin pong papag-aralan ngayon. So Monday morning, pumunta po siya before na nilinis po niya yung temple. Sabi po ni Mark, nadaanan po nila itong puno ng igos. Di ba? So, puno ng igos, ito sa verse 18. Pero katulad ng lagi po nating sinasabi, si Matthew, hindi po siya nagbibigay ng maraming details. Kundi pinag-iisa po niya yung mga yung mga pangyayari, at ang kinukuha po niya ay yung puntos nito. 'Di ba? Yung points nito. Unlike doon po sa mga other writers nito, which is Mark at maging itong si Lucas, dinitalye po nila, 'di ba, yung pangyayari po na ito. Pero titignan po natin itong si Mateo. Sabi niya, kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik ng lungsod. Sabi ni Mark, ito ay Tuesday na. Ito ay Tuesday. Sabi ito, siya ay nakaramdam ng gutom. Pagkaumaga na nang siya'y bumalik sa bayan, nagutom siya. So itong pagkagutom niya, mga kapatid, ay nagpapatunay, di ba, ng kanya pong pagiging human. So pwede nating tanungin, ba't hindi siya pinaghanda ng magkakapatid? Di ba, ng breakfast? Kasi di ba,
sa Israel, madali lang namang ihanda, di ba, yung mga breakfast. Mga salad-salad, madalas, itlog, di ba, yung mga ganun na tinapay, yung madalas, di ba, na inihahanda na mabilisan pagdating ng umaga. So, pwede nating sabihin, bakit kaya hindi ba siya kumain itong si Jesus? Bakit siya nagutom? So, probably, mga kapatid, di ba, ito kasi si Jesus, madalas na yung lagi po niyang ginagawa, madaling araw pa lang, ay gumigising na siya at nananalangin. But yun yung kanyang palagian, di ba, na ginagawa. Ito yung kanyang, anong tawag doon? Ito yung nakasanayan, di ba, ng kanyang, kasi kahit naman tayo, di ba, pansinin ninyo, kahit natulog ka ng late na, yung body clock mo, ginigising ka sa madalas na oras, di ba, ng iyong paggising. Totoo ba yan? Di ba, kahit late ka nang natulog, pero bakit ang aga-aga kung nagising? Kasi yun yung body clock mo. Si Jesus may body clock po siya, na madaling araw pa lang, ay gumigising siya at nakikipagniig, di ba, sa Panginoon. Nananalangin po siya, di ba, sa Lord, na kung saan may katahimikan. Yun po yung lagi po niyang tinitake ng advantage, yung tahimik, walang iistorbo, di ba, kundi ang tangi po niyang gagawin ay manalangin, di ba, sa Panginoon. So probably, mga kapatid, dahil po doon po sa kanyang pananalangin at yung urgency ng kanya pong trabaho, maaring hindi na siya nakapag-almusal. O kaya naman, ay dahil mula doon po sa Bethany, naglakad po siya at alam naman natin, napakahirap maglakad. Di ba, sa kapanahunan dyan sina Sister Ana galing ng Jerusalem. Nakakapagod mag-trip sa Jerusalem kasi puro lakad. Di ba? Sa panahon ngayon, may mga sakay-sakay na. Pero sa kapanahunan na yun, mga kapatid, alay lakad talaga. Di ba, yung kanila pong ginagawa. So probably, kahit sabihin natin na nakapag-almusal siya, maaring dahil doon po sa layo ng kanyang lalakarin, or dahil doon din sa lungkot na kanyang nadarama, o doon sa bigat ng kanyang dinadala, kasi ilang araw na lang, di ba, ipapako na siya sa krus. At yung urgency ng trabaho, di ba, ay pumunta siya doon po sa temple. Ganun po yung kanyang naging proseso. Martes, Merkoles, Huwebes, hanggang sa siya po ay huliin doon po saan yun? Saan siya huhuliin? Sa Garden of Gethsemane, di ba? Sa Garden of Gethsemane. Tapos ibabalik siya doon po sa lungsod, ipaparada doon na may hawak po na cross, yun, hanggang sa siya po ay maipako, di ba, sa krus, sa Calvary. So, nagutom siya. Pero malaking usapin, di ba, yung kanyang pagkagutom. Sapagkat dito po natin makikita na ang Panginoong Jesus ay 100% tao. Di ba? 100% tao. Napapagod, nagugutom, natutulog, nasasaktan. Kaya nga pala, mga kapatid, di ba, merong part sa scripture na binabanggit sa atin, He can understand us. Naiintindihan niya tayo. Kasi ang lahat ng mga pinagdadaanan natin, naranasan niya. Nang higit pa. Diba? Naranasan niya ng higit pa. Kaya every time na tumatawag pala tayo sa Panginoon na ito, hindi bago sa Kanya kung ano yung nararamdaman natin. You feel betrayal? Na-betray din ang Lord. Mismong ang Kanyang kaibigan nag-betray, di ba, sa Kanya. Nagutom ka? Nagutom din ang Panginoon. He can understand, sabi ng scripture. He can understand. Kaya nga, ang paglapit pala sa Panginoon, naiintindihan niya tayo. Are you happy with that, mga kapatid? Knowing na everything about us ay naiintindihan niya.
'Di ba? Lahat naiintindihan, 'di ba, ng ating Panginoon. Nagutom siya, maring physically, and we can also see spiritually na nagutom siya sapagkat yung ini-expect niya na bahay dalanginan, yung kanyang tahanan na bahay dalanginan na binabanggit po ng kasulatan ay hindi po binibigyan ng pagrespeto, 'di ba, ng mga sinasabi ng mga tao, 'di ba, na supposed to be ay magbibigay, 'di ba, ng ganito pong pagpupuri sa Panginoon. Spiritually, nandun din po yung kanyang kagutuman. So sabi ni Mark sa 19, magandang tignan din natin yon sa Mark 11 kasi mas detalyado itong si Marcos. Sabi dito, nang pabalik na sila mula sa Bitanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Ito naman yung kanyang binanggit, no? Nakita niya sa di kalayuan, so nakita niya mula doon sa kalayuan, hindi mismong malapit, 'di ba, sa Panginoong Jesus. Hindi mismong nasa tabi niya. Itong nakita niya na, ano po yung nakita niya? Isang malagong puno ng igos. So nakita niya na malago yung puno. Nakita niya ito, no, na malago po yung puno ng igos. At dahil gutom siya, at nakita niya na malago po yung puno ng igos, sabi dito, nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Nag-research ako kagabi, matungkol po doon po sa kung papaano po, sino po sa inyo ang may employer na may tanim na igos? Puno ng igos? Si Pastora, nung kay aba mo. Nakita ko na napakaselan pala ng ano nun, di ba, kapag inaano nila, kapag tinatanim, nilalagyan pala yun sa dapat nagdidig ka ng malalim, tapos nilalagyan nila ng parang bato-bato yung ilalim nun, tapos lalagyan nila ng lupa, tapos lalagyan ng uling, may uling pa, di ba? Pero doon sa ilalim, meron silang nilalagay na parang drip irrigation niya. Kasi nga mainit din sa Israel, di ba? Napakainit nun. At sa kanila inalalagay yung igos, di ba, na kahit sa panahon ng winter o sa panahon ng summer, pwede po siyang makasurvive, no? Kasi may magsusupply po sa kanya, di ba, na tubig. At yung mga bato-bato pala doon sa ilalim, yun po yung maghuhold ng tubig sa panahon ng summer, no? Sa panahon ng summer. At sinabi po na ang igos pala, 2 beses lang sa isang taon namumunga. Pag summer, actually spring siya nag-i-start, 'di ba? Tapos kasi Pesak ito, 'di ba? Pesak na panahon itong pinag-aaralan po natin, no? So maraming tao sa Jerusalem, no, sa mga kapanahunan po na 'yon. So yung bunga ng igos sa panahon ng summer, hinakain po nila yun ng fresh. Pero pagdating naman po ng winter, sabi doon sa aking nakita, dinadry nila ito. Dinadry nila ito at yun po yung nakikita natin din, no, sa mga syuk-syuk, ano, sa mga pamilihan. At hindi po bago yung fruit na ito. Actually, hindi fruit ang tawag sa kanya, flower. Diba? Kasi doon sa loob niya, ay para siyang flower. Maging doon sa, nakaka-amaze lang yung puno po na ito. Pero ito po yung marami. Diba? Marami pong klase ng puno ng igos. Fruit man kung tawagin nila, flower man sa iba. Diba? Marami po dito sa Israel yon na puno ng igos. Actually, sa scripture, napakarami pong mga instances na binanggit po sa atin. Diba? Yung puno po ng igos. No? Yung puno ng igos. At binabanggit din sa atin na yung dahon po na ito na parang finger siya.
Parang yung tsura ng kanyang ng kanyang dahon ay parang ganito, parang kamay ng ganito. Parang ganyan. Ito daw po yung sinabi ng scripture sa atin, ito yung tinahi nila Adam and Eve nung sila po ay nagkasala. Di ba? Nung tinakpan po nila yung kanilang kahubaran. So marami pa na binanggit ng scripture pagdating po sa puno po ng igos. So, ang isa sa mga makikita po natin sa puno ng igos, nauunang lumabas yung bunga kaysa doon sa dahon. So, kapag nakita mo yung puno ng igos na may dahon na siya, you will expect na may bunga siya. Di ba? You will expect na may bunga siya. Kasi nauunang ang lumabas yung bunga. Diba, kaysa doon sa dahon. Sinabi din ni Jesus yan na nalalaman nyo yung panahon, diba, na ito'y magtatag-init na, diba, kapag lumabas na yung dahon ng igos, sabi niya. So dito, makikita natin, dito sa sinabi po ni Mark, mga kapatid, nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. So from afar, hindi natin alam kung ilang meters, 'di ba, yung layo. Mula doon sa kinatatayuan ni Jesus hanggang doon sa puno ng igos. Pero na-identify niya, 'di ba, na ito ay puno ng igos. Kasi mula doon po sa kalayuan ay nakita niya itong puno po na ito at yung puno na ito ay malago. Ibig sabihin, marami po siyang dahon. No, marami siyang dahon. Kaya kung maraming dahon yung nakikita mo na puno ng igos, sinabi ko po kanina, lalapitan mo talaga ito sapagkat ang sinisignify po nito ay meron po siyang bunga. 'Di ba? Meron siyang bunga. Kaya nilapitan po ito ng Panginoon, sabi nito, upang tignan kung may bunga. Sabi ni Mark, dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. So very strange yung puno na ito. Ano man yung dahilan kung bakit bigla siyang nagdahon, di ba? Tapos wala, imposible namang kinuha lahat yun ng mga ibang naglalakbay doon, di ba? Nakuha na lahat nila yung bunga, di ba? Parang hindi naman yata pwedeng ganun po yung mangyari or nangyari, whatever. Walang bunga kasi hindi pa nga panahon pala. Di ba? Hindi pa panahon ng pagbunga ng igos. Pero bakit marami siyang dahon? Bakit maraming dahon itong igos na ito? So maaring may ganun ba? Sino sa inyo yung may background ng biology ba yun? Yung about sa plants? may instances ba na nagkakaroon ng pagkalito ang mga living organisms ba? Living things? May ganun ba na nalilito sila kung summer na ba o winter na ba? 'Di ba yung nangyayari, no? Meron kami dati nung ang trabaho ko sa Kiryat Yam, yung biglang lumamig, tapos biglang umulan, nagsitubuan yung mga tumutubo doon, 'di ba? Dapat winter pa yun tumutubo, no? Pero dahil nga hindi pa nila panahon na tumubo, natulog din sila ulit. No, natulog din sila ulit. Pero ito, mga kapatid, ito puno ng igos na ito, ano po yung problema dito sa puno ng igos na ito na kung saan ay ang dami, napakalago po, di ba, ng kanyang bunga, napakalago, di ba, ng kanyang mga dahon. Do you think there is a relation or there is a lesson sa puno ng igos na ito kung bakit inilagay ito sa ating scripture, nilagay ito sa scripture, at
pinagtuunan ng pansin ito, di ba, ng Panginoong Jesus? Do you think there is a relationship ito sa kung ano po yung nangyayari, no? Kaya wala siyang nakita. Alam mo, hindi problema yung egos eh. Alam mo, ang naging problema dito sa part po na ito ay deception. Di ba? Deception. Yung parang sinasabi ng puno ng egos na ito na halik kayo sa akin, di ba? Kasi malago nga yung kanyang dahon. Halik kayo, tignan ninyo, di ba? Lumapit kayo sa akin kasi meron akong bunga. Pero paglapit ng Panginoong Jesus, wala pa ng bunga. Di ba yung egos na ito? So we can be able to connect everything about this particular na puno sa kung ano po yung current na nangyayari sa Jerusalem. It speaks of two things. Di ba yung religion ng mga religious leaders sa kapanahunan po na yon, and at the same time, ang bansang Israel. Di ba? Ang bansang Israel. Kasi, kung titignan natin dito, sinabi niya, kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa sa iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig, di ba, ng kanyang mga alagad. So take note of that, narinig ito, di ba, ng kanyang mga alagad, no? Narinig ito ng kanyang mga alagad. Kung titignan kasi natin ang Judaism sa kapanahunan po na yon, mga kapatid, malago sila eh. Marami silang mga ginagawa. Busy sila, di ba, sa pagkakatay, busy sila sa pagpunta sa temple. Pero nakaligtaan po nila, di ba, yung higit na mahalaga na pagrespeto doon po sa bahay dalanginan na sinasabi po ng Panginoong Jesus. Merong deception. Di ba? Merong deception. Sabi dito, tingnan natin, continuation dito po sa Matthew 21, hindi ka na mamumunga kailanman, agad na natuyo ang puno. Agad na natuyo ang puno. So marami tayong lessons na makikita dito po sa bagay po na ito, na kung saan dito natin unang makikita na sinabi po ni Peter na yung puno na kinurse mo, di ba? Patay na kasi nadaanan nila, patay na, di ba, yung puno, di ba, ng igos na ito. Kung titignan tayo ng Panginoong Jesus at lalapitan, mga kapatid, sa kapanahunan na yon, kasi fruit ay important sa Panginoon. Ang bunga, di ba, ay importante sa Panginoon. At kung sasabihin natin na bunga ang tinitignan ng Panginoong Jesus sa atin, nakikita po ba niya yung joy? Di ba? Nakikita po ba niya yung peace? Nakikita po ba niya yung patience? Nakikita po ba niya yung kindness? Nakikita po ba niya yung goodness, faithfulness, gentleness, self-control? Ano yung una? Nakikita po niya ba yung love? Kasi maraming mga mananampalataya, kahit sa kapanahunan po na ito, it is just a show. It is just a deception. Di ba? Kumakanta dito, nagpe-play ng mga instruments, or maaring nagtuturo, di ba? Or maaring worker, di ba? Very active. Pero marami po yung hindi nagbubunga. Katulad ng igos na ito na very promising kasi malago siya. Madami siyang bunga. Nakikita yung kanyang kalaguan. Nakikita yung magaganda po niyang mga dahon. Pero nung tinignan ng Panginoong Hesus, wala siyang bunga. Useless. Diba? Useless. Sinabi din, may isang account na binabanggit ko sa scripture na anong ginagawa doon sa mga hindi nagbubunga? Pinuputol at sinusunog. Diba? Itinatapon, diba, upang sunugin. Importante pala sa atin yung fruit.
importante pala na ito pala yung tinitignan, di ba, ng Panginoon. Kung meron man tayong lesson na makikita po dito, ay yung makita po, di ba, ng Panginoong Jesus, na meron po tayong bunga. Kung titignan ka, kapatid, ng Panginoon sa oras na ito, meron po kaya siyang makikitang bunga sa iyo. Kasi kung hindi, katulad ng igos, wala ding pakinabang. Di ba? Hindi ka pakinabang. Hindi pwedeng sabihin ng igos, marami naman akong bunga eh. Diba? Pero ang tinitignan kasi, at magbe-benefit kasi yung tiyan, hindi sa bunga, kundi di sa dahon, kundi sa bunga, ikaw binabaliktad mo. Hindi sa dahon, kundi sa bunga. So itong mga religious leaders na ito, kasi makikita po natin na hindi kasi detailed itong si Matthew, pero sinabi po doon ni Mark na nilinis ni Jesus yung temple. Diba? Nilinis ni Jesus yung temple. Anong ginawa niya? Pinalayas ang mga nangangalakal sa templo. Merong part sa Leviticus, mga kapatid, na kung saan kapag may problema sa loob ng isang tahanan, di ba, ng isang Israelita, tatawagin niya yung priest. Tatawagin niya yung priest upang mag-i-inspect doon sa mga, kunyari meron siyang meron siyang buni, di ba, yung mga ganon. Merong mga hindi, may sakit, may skin diseases, ang karamihan, di ba, ng mga sakit sa kapanahonan na yon. Kapag may suspetsya siya na meron siyang sakit, ang madalas na ginagawa nila ay tinatawag nila yung priest upang mag-inspect. Or kahit na nagkaroon ng moth, 'di ba, sa kanilang mga kagamitan, ang priest ang nag-i-inspect, 'di ba, sa book ng Leviticus. At kapag na-inspect po ito ng priest, magbibigay siya, 'di ba, magbibigay siya ng mga gagawin kung papaano, madalas kino-confine yung mga gamit po nila na may mga suspect sila, di ba, ng ano ba yung Tagalog ng moth? Yung amag, yung ganon. May suspectsa sila ng amag, kino-confine nila, di ba, yung place. At babalik ulit yung priest, molds. Yun. Mga ganon, example lang po yan, mga kapatid, na? Example lang yun, kung may mga ganong bagay sa loob ng tahanan. So, kapag bumalik ulit yung priest, tapos nakita niya na meron ulit amag doon sa gamit nila, ano yung gagawin ng priest doon sa gamit? Tatanggalin yon, susunugin yon, aalisin yon sa loob ng bahay. So, tignan natin, mga kapatid, sa New Testament, ganyan po yung ginawa ni Jesus as high priest sa loob mismo ng temple. Anong ginawa niya? Tinanggal niya, di ba, kung ano man yung nagpaparumi sa tahanan ng Diyos. Tinanggal niya, walang sa kanya, di ba? Sinabi ko po kanina, walang nakasaway, di ba, doon po sa kanyang ginawa. Kasi siya yung ating high priest eh. So maintindihan natin na ang nais po niya, di ba, ay kalinisan, ang nais niya ay holiness, di ba, sa bahay, dalanginan o sa tahanan, di ba, ng Diyos. Kaya itong iglesia na ito, mga kapatid, na kung saan tayo nagtitipon, bahay dalanginan ito, ha, hindi bahay ng bentahan. Di ba? Bahay dalanginan ito, hindi bahay na aray mo. Diba? Bahay dalanginan. Yan po yung talagang nais, di ba, ng ating pong Panginoon, no? Nais ng ating Panginoon. Nilinis niya, di ba, yung temple. At nakita niya na may judgment na ginawa. Nakita natin na may judgment na ginawa doon po sa puno ng higos. Ito yung judgment na ibinigay, di ba, ng Panginoon sa temple. So kung titignan natin sa history ng mga Hudyo,
Ninanais nila yung isang king, di ba? Na magro-rule sa kanila, na magpapalaya sa kanila sa mga Romans. Gusto nila yung isang king, kaya sila nag-i-expect ng isang Messiah, di ba, na darating upang makipaglaban, di ba, sa mga Romans. Pero kakaiba ang ginawa ni Jesus, di ba? Sapagkat instead na makipaglaban, sila yung kinalaban. Di ba? Imbes na makipaglaban sa kanila, sila ang kinalaban. Itong mga religious leaders na nagsasabi na sila yung authority, di ba? Sila po yung talagang ibinaba, di ba, ng ating Panginoon. So tignan natin, nakita, sabi dito, verse 20 ng Matthew 21, nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y nabangha. Nabangha sila doon sa nangyari, doon po sa puno ng igos na sinabi ni Jesus na hindi ka na mamumuha kailanman, tapos natuyo itong puno ng igos na ito at nagbigay ito ng amazement, di ba, sa mga disciples. Sabi nila, di ba, paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Kasi ano lang yun, di ba? Kahapon lang yun, sinabi ni Jesus, tapos bigla-bigla na lang natuyo. Di ba, yung puno ng igos na ito, nag-marvel po sila, di ba, sa nangyari na ito. So maraming mga lessons ang sinabi, di ba, ng Panginoon sa kanila. 21, sumagot si Jesus, sabi dito, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, sabi dito, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, probably it is the Mount of Olives talaga yun, no? Mount of Olives. Umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, sa Dead Sea, ang pinakamalapit na dagat nito, no? Sabi ito, mangyayari ang inyong sinabi. Mangyayari ang inyong sinabi. So it is a figure of speech. Kasi never naman sa scripture na makikita po natin, di ba, na nilipat-lipat ng Panginoong Yesus yung mga bundok. Di ba? Ito yung madalas na sinasabi kahit doon sa kanilang mga libro sa Talmud, di ba, may mga ganon. It is a figurative speech. Itong mountain na ito, di ba, na sinasabi ng Panginoon. At madalas, kahit naman sa atin, naintindihan natin na pag sinabing bundok, bundok ng problema, di ba, ganon. Yung account na ito, mga kapatid, ito yung mga pinaka-imposibleng bagay na pwedeng gawin ng tao. Hindi niya kayang sabihin lang sa bundok na lumipat ka, di ba? O kaya lumipat ka doon sa dagat. Hindi niya kayang sabihin yon. But figuratively speaking, na yung mga imposibleng mga bagay, meron palang pwedeng mangyari. Meron palang pwedeng mangyari. At sinasabi dito, ano yung ingredients ng mga imposibleng bagay? Kasi maraming imposibleng bagay sa buhay ng isang tao eh. 'Di ba? Kahit sa pagharap niya sa problema, 'di ba? Sa lahat ng kanyang mga pagdadaanan, naka-encounter na po ba kayo ng gano'n na parang napaka-imposible yung bagay na yon, pero dahil kayo po ay naniwala, dahil kayo po ay hindi nag-alinlangan, tinugon po tayo ng Panginoon, di ba, sa ating pong mga ipinapanalangin. Ang ingredients ng mga imposibleng mga bagay na pwedeng mangyari, ito yung pinaka-point, di ba, ng Panginoong Yesus dito, ay yung magkaroon ang isang tao, di ba, ng paniniwala, pananampalataya. Paniniwala at pananampalataya. Kung tatanungin sa atin, ano ba yung pananampalataya? It is putting everything in the hands of God. Yun yung pananampalataya, hindi yung dahil nagtaimtim kang nanalangin, di ba, nakita na talagang grabe yung iyong pananampalataya. Hindi. Putting everything in the hands of God. Kahit yung mga imposible, di ba, na mga bagay. Yeah. Minsan, di ba, sa pag-uwi, parang I don't know if you feel it, di ba, yung parang may takot, di ba? Parang may takot kasi sa akin, yung lagi kong in-example, 30,000 monthly, saan ka kukuha nun? Di ba, na parang ang hirap
i-produce ng ganong amount, di ba parang saan ka kukuha nun? Kasi bibilangin mo yung bayad sa ganito, yung bayad sa ganyan, yung allowance nyo, yung ganito, yung ganyan, yung ganyan, yung ganyan. Kahit sabihin nila na, pwede ka namang mag-business. Pero mga kapatid, di ba sa business, hindi naman one day, kita eh. Di ba, hindi naman sa nag-business ka, di ba, tapos bigla na lang nag-boom, no? Milyon na kaagad, di ba, yung iyong kinita. Hindi naman ganon. It takes, sabi nga doon mga napapanood ko, sometimes it take years. Di ba, bago mo makuha yung ROI mo. Di ba, yung kung sa investment ito, di ba, yung return of investment mo. Sometimes may fear. Di ba? Sometimes may fear. Talaga na, what will happen tomorrow? Paano ba ulit magsimula? Di ba yung mga ganon? Pero alam natin na yung mga bagay na ito, sabi ko nga kanina mga kapatid, yung pananampalataya is very important at huwag mag-alinlangan. Kasi yung Diyos dito ay Diyos rin naman. Di ba? Doon po sa Pilipinas. No? Doon sa Pilipinas. Kung kayo'y maniniwala, sabi niya, at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kung sasabihin niyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang 22, hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Anumang hilingin ninyo sa panalangin. Siyempre kung hihiling ka sa panalangin, hindi naman yung against the will of God. Diba? Kasi paano naman niya ibibigay kung against ito? Diba sa kanyang will? Sa pananalangin kasi, we are asking God sa kung ano yung iprinamis na niya sa atin. Sa kung ano na yung ibinigay niya. Diba sa atin. Hindi natin ipinapanalangin na, Lord, ilipat mo yung Mount Gilboa sa Mount of Olives. Diba? Hindi mga ganon, no? Yung mga pinapanalangin natin. Kundi, lang tayo, no? Re-remenish, di ba? Doon po sa mga pangako, di ba, ng ating pong Panginoon. So 23 hanggang 27 daw tayo eh. Pumasok si Jesus sa templo, sabi niya, sumatapos na ganun po yung mga nangyari. Pumasok siya sa templo at habang siya nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong. So kung punong pari ito, yung high priest at saka yung mga pinuno ng bayan, hindi isa, dalawa o tatlong tao ito. Grupo ito mga kapatid. Di ba yung lumapit sa Panginoong Jesus? Tinanong si Jesus, sabi niya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Anong bagay? Yung paglilinis sa temple, di ba? Kasi kailangan mo ng permit dun eh. Bago ka maglinis sana. Di ba ng temple? Pero walang kinuha si Jesus na permit. Pwede ko bang ipagtataob yung mga table? Di ba? Kailangan pirmahan ito ng chief priest. Di ba? Yung paglilinis. Wala siyang ginawa na yon. Kaya expected natin na tatanungin siya ng mga religious leaders. Who are these religious leaders? Sila yung nasa authority. Di ba sa temple. Sinong nagbigay sa iyo? Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Kasi sila nga yung authority. Yung sinabi ko po kanina na kapag ikaw magpunta doon po sa Wailing Wall, tapos ganun yung sasabihin, tatanungin ka din nila, bakit mo ginawa yan at ano ang karapatan mo na gumawa ng mga bagay na iyan. No? So, expected natin na tatanungin kasi sila yung authority. Pag sinabi mong authority, sila yung namamahala. Di ba doon po sa temple. 24, sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. So yung tanong, ang sagot ay tanong. Mas safe ka dun eh. ang sagot ay tanong. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. So very intelligent move sa part ng Panginoon kasi alam naman ng Lord na hindi nila ito tinatanong dahil gusto nilang malaman ang kasagutan. Tinatanong nila ito dahil gusto nilang patayin, di ba, ang Panginoong Jesus. Gusto nila na mawala ito sa kanilang landas kasi threat ito, di ba, sa kanila. Threat. Kasi ang in-expect nila, pagdating ng Messiah, ipapamper sila.
Bibigyan sila ng medals kasi dami nilang mga rules and regulations na sa tingin nila ay tinutupad nila. Ilan yung ginawa nilang mga batas? Magmula lang doon sa first 5 books. 600 plus yun Ang dami-dami nun. Di ba? Tapos ang dami-dami pa nilang mga, ang dami-dami nilang mga, ano ba tawag doon? Yung pagtali-tali ng mga kamay. Rituals. No? Ang dami nilang mga rituals. Bakit, Pastora? Ang dami nilang mga rituals, di ba, na ginagawa, no? Doon sa kanilang pagsamba, kahit doon po sa kanilang pananalangin. Hindi ko alam kung ilang bilang yung paggaganon nila. Pag sila po ay manalangin, no? Anong karapatan mo? At sabi dito ni Jesus, kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo, si John the Baptist? Sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y, ang ganda nito kaya't sila'y nag-usap-usap, kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? So matatalino itong mga religious leaders na ito kasi alam natin na si John, di ba, tinatawag niya yung mga Israelita upang magsisi sa pagdating ng kanilang in preparation doon po sa pagdating, di ba, ng kanilang Messiah. So marami sa Israel, sa kapanahonan na yon, mga Israelita, ang mga Hudyo, ang nanumbalik sa Panginoon. Nagsisi, di ba, sa kanilang mga kasalanan. At itinuturing nila itong si John the Baptist na isang propeta. So mataas yung kanilang pagtingin dito kay John the Baptist. No? Yung mga tao ay mataas ang pagtingin dito kay John the Baptist. So sabi dito, ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. So naipit sila doon sa tanong nila. Ano ba yung kanilang ano yung kanilang isasagot, 'di ba, sa tanong ng Panginoon? Kasi kung sasabihin nila, 'di ba, na yung karapatan po ni John ay galing po sa Panginoon, kasi tanging Lord lang naman ang po pwedeng gumawa, di ba, ng na ginagamit lang tayo pang mag-repent, di ba, yung ibang tao. Kung sasabihin nila na sa Lord nagmula, ano yung sinabi ni John the Baptist tungkol kay Jesus? Siya yung Messiah. Di ba? Siya yung Messiah, sabi niya, sa kanyang mga sa mga followers niya, siya yung Messiah. Kaya sumagot sila, itong sinagot ng mga religious leaders, hindi namin alam. Hindi namin alam. So nakakalungkot lang, di ba, na ito yung mga brain, considered to be brain sa temple, pero hindi nila alam kung saan nagmula, di ba, yung karapatan nitong si John the Baptist, sabi dito, di ba, na gumawa ng mga bagay na kanya pong ginawa. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. So yung account na yun, mga kapatid, as we continue, lalo pang nag-ignite doon po sa galit ng mga religious leaders. Ilang araw na lang, mga 3 araw na lang, ay ipapako nila sa krus, di ba, ang ating Messiah. Pero yung pagkapako naman niya, di ba, ay para po ito, di ba, sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. So let us pray. Salamat po, O God, sa amin pong mga nalaman ulit, O Diyos, na pag-aralan, Panginoon, sa gabi po na ito, O Diyos, patungkol sa inyo pong itinuro, Panginoon, sa amin, patungkol sa doon po sa display, Panginoon, ng aming service, O God, sa inyo. Dalangin po namin na sa lahat ng amin pong mga ginagawa, Panginoon, dalangin namin na magbunga po ito, O Diyos, at maging yung aming pong pananampalataya, na katulad ng sinabi po ninyo na kung magkaroon lamang po kami ng pananampalataya na katulad ng butil, Panginoon, ng mustasa, O Diyos, ay tunay na makakabuti po ito, Panginoon, sa amin. Pero lagi po namin sanang tatandaan, O God, na yung buto ng mustasa ay hindi na nanatiling buto, kundi kapag ito po ay tinanim, O Diyos, ito po ay lumalaki, lumalago at kayang pamahayan, Panginoon,
ng mga ibon, O God. Ang pananampalataya ay hindi nananatiling maliit, O Diyos, kundi nananatiling lumalaki ng lumalaki. Ang pagtitiwala po namin, O Diyos, sa inyo, ay dalangin po namin na patuloy po itong lalaki at lalaki at lalaki, Panginoon. And we will put everything, O God, into your hands, Panginoon. Dalangin po namin that whatever be yung mga undertakings namin, mga circumstances, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa po sa amin, turuan po ninyo kami na palagi pong magtiwala, Panginoon, sa inyo. At sa pagtitiwala po na yon, Panginoon, ang tangi lamang po namin gagawin ay patuloy at patuloy na manalangin, katulad ng inyo pong itinuro sa amin sa gabi po na ito. Dalangin namin ang iglesyang ito ay tunay na magpahalaga, Panginoon, sa sinasabing pananalangin, O God, maging sa mga corporate prayers po namin, maging sa individual prayers po namin, sa lahat ng mga pagtitipon na ginagawa po namin, higit naming pangalagaan, O Diyos, ang panalangin, sapagkat yun po yung inyo pong nais, O God, ang magtiwala kami na kayo ay higit, O Diyos, na siyang may magagawa, Panginoon, sa mga buhay po ng bawat isa po sa amin. Pagpalain ninyo, O Diyos, ang inyong pong mga salita. Alam ko po, Panginoon, at alam po namin na ang mga ito ay hindi babalik sa inyo, na hindi po na-fulfill hindi nito na fulfill ang mission, O Diyos, na inyo pong ibinigay. Dalangin namin na magrema ito, Panginoon, sa bawat buhay, O God, ng bawat isa po sa amin. Ang magtiwala sa inyo, hindi mag-alinlangan, Panginoon, at hindi i-display, Panginoon, ang kung anong meron kami, kung hindi makita nawa, sapagkat sinabi rin po ninyo sa inyong salita na dahil sa amin pong mga bunga, O God, ay makikilala na kami po ay tunay, O Diyos, na nagtitiwala at nagmamahal sa inyo. Sa inyo po namin ibinabalik, O God, ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.